Okay, good morning. Okay, update tayo sa araw na to, January 19. Dito pa rin tayo sa OKX account. Pag ilagay natin sa 180 days, halos ganun eh. PNL 53% sa July hanggang January 18. Estimated balance 1.3. Cumulative PNL 479. Daily 0.16 dollar lang. Overview sa ating trading, 11% PNL. Ito yung graph natin, may mga negative tayo. Gain and losses, dito makita sa baba. Losing day 57, profitable day 77, break even day 11, total profit 19, yung total losses 14. So net pa rin 482 net profit. So balik dito tayo sa chart. So ito yung nakaraan na vlog tayo, nag-break. Tapos kung kunyari nakabili ka doon, nakasabay ka, ito na ngayon ang chart. Biglang bumulusok, tapos bumaba. So kung mga baguhan dito, panic na to, lalabas na to. Uy, bababa na, pababa na, ala pa. Kaysa matalo tayo, labas na tayo. So, sa mga veteran trader, naghihintay pa yan sa target nila. Kasi kung dito ang target mo, kagaya ng sinabi ko, ito bibili ka, dito stop loss mo, o dito lagay mo yung o kaya dito gusto mo dito, pero kung di pa siya nakarating, tapos mababa na, so diyan mo ma-test ang emosyon mo. Kung susundan ba yung trading plan mo. Kapag hindi, bumaba siya, tapos bumagsak, ayun, panic ka, labas na ako, so dito ka. Kasi ang isip mo baka bumalik dito, mag-negative ako, so lalabas na ako. So nawala yung trading plan mo na dito lalabas. So kung ganyan, pwede mo na maghintayin, tapos bababa siya. Ito, babalik siya. Kung mag-consolidate to, tapos sa tingin mo na hindi na babalik dito na area, so saka ka na mag-decide. Kasi ang market pabulusok, tapos bababa, meron talagang consolidation ang market dahil sa itong mga level na to eh. Ito level. Pag niyang level na yan, pero kung babagsak talaga siya, so wala na sa trading plan mo. So isip mo naman, sayang, dapat lumabas na ako. So kaso lang di mo nasundan yung trading plan. Pwede mo rin yung stop loss mo, yung stop loss order mo, kung ma-hit siya, tamaan ka, talo ka. So kapag ganito, pwede mo siyang ilagay ang stop loss dito. Dito ka na. O kaya i-break even mo. Break even, ibig sabihin, saan ka bumili, nilagay mo dito sa kung saan ka nabili, so break even, wala ka ng talo. So hintayin mo na lang yung TP. Pero ito long term to sa akin. Ito sa akin dito, Bitcoin ko, nakabili ako, entry price 87,000. Ito sa
trading ko sa future 87,000 ang entry price. Itong isa naman dito BTC USDT 63,000. O tingnan natin yan sa chart. Wala to, sorry. Ito yung ano natin PNL $17. Pag i-close natin to, ito yung profit natin 392%. Ito sa Ethereum yan $55. Pag i-close natin yun ang kita natin. Pag di natin i-close, wala pa din natin. Tapos ito 247. Pag i-close ko to, yun ang papunta yan sa balance ko to. Kabili ako dito. Tapos yung isa dito 63. Pag titignan mo sa weekly, yan oh, dito ako nakabili. Tapos ang layo na. Sir, bakit di ka naglabas niya ng grabe oh, ano ka na oh. Gain ka na, layo na. Laki na ng gain mo. Baka may bumagsak yan. Meron tayong trading plan kaya sinusunod natin sa long term. Kasi ibang account ko dito ako nakabili oh. Sa 32 ganyan. Investment tayo. Nagtitrade tayo pero bihira lang. Nag-day trade tayo bihira lang. Madalas tayo long term. So ngayon ang pag titingnan mo sa weekly, dito makita mo ang chart sa weekly. Na taas na talaga. Taas nakabili tayo dito sa 63. Yung isa. Tapos nakabili naman tayo dito. Ang Bitcoin halving dito banda kasi April yun eh. April. Tanong nyo lang guys, ano yung Bitcoin halving. Maraming nagtuturo sa Bitcoin halving. Kaya dito, hindi ako nagpanic. Kasi ang isip ko kung pabasagin to sa daily weekly, babalik dito. Sana kung makarating siya dito, lalabas ako dito pagbalik. Pero hindi niya binasag, tuloy-tuloy siya. So, yun, hinintay ko. Parang ganito, puputok, 3 candle sa weekly nga chart. So, abot pa to ng mga baka June pa to. Hindi natin alam. Kasi walang makapagbasa sa future. Ako nagbase lang ako dito sa daily, weekly na chart. Anong ginagawa niya. Bullish pa ang weekly, daily. Kaya di pa ako nagpanic. Pag titingnan mo ang weekly, yan, bullish. Dito. May isa pang ganun ang inintay ko. Pero nagbabase ako dito sa anong ginagawa ng mga candle sa daily, weekly. Pag nakita ko di maganda, pero kung nakita ko na ganito, babalikan, ganito na naman ang forma, pero ayaw niya basagin, so hintay pa rin ako. Pero ito, binasag na naman yun. Ito sa crypto, kapag may sakit ka sa puso dito, atakihin ka. Kasi biglang bublusok. Biglang babagsak. Katulad dito, nakaraang 2021 bull market, tumaas, tapos nakasabay ka, kala mo tataas pa, bumagsak, binalikan yung dating price, tapos bumulosok na naman, ayun, nagtuloy-tuloy bumalik sa dati. Yung ganun ang ano. So sa akin, experience na tayo, mag 5 years na. 5 years na tayo na experience sa crypto, sa stock, forex, lahat natin sinubukan. Kailangan mo talaga pag-aralan, experience. Kasi pagka di mo maranasan yan, di mo mapigilan emotion mo. Taas baba, panik ka. Ang ending, dami mong trade na gawa sa isang araw. Tapos, panay talo. Manalo maliit. Talo malaki. Mabaliktad kasi takot ka. Matatakot ka kasi pag halimbawa dito, nakabili ka na dito, tama yung ano mo. Uy, nakabili ka. Tumaas. Pero yung plano mong lalabas doon, magbago na kasi, uy, bumagsak. Kailangan ko nang lalabas to, baka mag-negative ako.
So ganun, no? Wala ka pang trust sa sarili mo. Iba-iba pa yung desisyon sa sarili mo dahil ang experience mo kulang pa. Kanyan, nakita mo, ito, wala pa to. Okay, kahit dito, nasundan mo, isa, dalawa, tapos, ibig, tapos, nilagyan mo ng ganito. Ibig sabihin pala, pagdating nito, bibili ako. Yun ang pag-aralan mo palagi. O kaya, maghintay ka, ang train line, ma-break. Pag ganito, bumaba, tapos mag-break. So, kung dito, bibili ka, atat kang bumili. So, ngayon, di pala sa tutuloy. Kung wala kang stop loss, ang laki. Kung mahaba stop loss mo rin, malaki din talo mo. Tapos, ito, nakabili ka. Uy, mababa. Tama ako, tama. Tapos, tumaas uli. Alabas na ako. Panalo mo, maliit. Tapos, bibili ka na naman. Bumaba. Tama ako lagi ganun ka. Kasi ending, konti lang panalo mo. Tapos pag bumili ka naman dito, tapos nakabili ka naman dito, kaya sakala mo tuloy-tuloy na. Dito ka nakabili. Dito ka nakabili, akala mo ito pababa na to kasi ganun ang market, ganun. Pababa na to. Tingin mo, bili ka dito. Pa short ka, short. Short ka, kunyari nakabili ka dito, stop loss mo. Dito ako, stop loss. Then, dito ako. Tapos lalabas ako dito. Kasi ngayon, tinitaste yung mo. Tinitaste ang emotion mo ngayon. Kabili ka, tapos, ayan, against sa'yo ang trend. Negative ka na. So, isip mo, baka bababa yan. Itaas ko yung stop loss ko. Itaas, lagay dito. Ang ending, dumaritso din pala siya doon. So, nag-stop loss ka. Laki ng talo mo. Laki ng talo mo dito. Ang ending, ang kadalasan, panalo maliit. Bumili. Biglang nag-against. Kaysa matalo ako, lalabas ako. Ayun, naglabas ka. Tapos bumili ka na naman. Tama ako, ganon. Hanggang sa bumili ka naman uli dito. Pangatlong bili mo, pababa. Yan pala, ito pangatlo. Bumulusok doon sa stop loss mo. Ang laki. Tapos hinila mo pa yung stop loss mo. Wala na sa plano mo. Bumalik ka na dito ka na kasi ang isip mo baka mag-bounce to. Pababa pa to. Hindi pala. Bumulusok pala hanggang dito. So, tamaan ka. Malaki. Maliquidate. So, panalo, konti. Talo, malaki. So, ang account mo, tandahan na ubos. Ganon siya sa trading. So, ito ngayon, ang Bitcoin ngayon, nag-retest yung natin. Last vlog natin na dito siya makarating. So, malapit na siya. So, di ko 100% na dito darating. Kumbaga, trading plan mo para malaki ang kita mo kung sundan mo yung mga plano mo lagi. Tapos, i-experience mo itong mga candle na to. Bakit siya bakit ganyan ang candle? Yan. Mga seller buyer, pag-aralan mo yung seller buyer. Ano ginagawa nila, ganun. Bakit tataas bababa ang market? Wala kasing diretso taas Kailangan talagang tataas baba kasi may mga buyer, seller. Kabili dito, lumabas dito. Tapos yung bumili naman, nag-buy. Yung iba naman, bumili, nag-sell. Pababa. Iba-iba kasing basa sa mga nagtitrade or nag-invest. Kaya, ang market tataas baba. So, kailangan mong aralin, ma-experience. Kasi ma-experience mo masunugan account, saka ka na yung trading plan mo implement. Pero kapag di ka masunugan, ayun, di mo pa ma-implement yung trading plan mo kasi di mo pa na-experience yung masakit na talo. So,
So, yun lang guys, ang explain natin dito sa araw na to. Thanks.